Gusto mo ba ng tsokolate? Salamat. Siyam sa 10 tao sa mundo ay mahilig sa tsokolate. Sabi lagi ng nanay ko, ang buhay ay parang kahon ng tsokolate. Hindi mo alam kung ano ang makukuha mo. Gayon pa man, Nanganganib ng mawala ang kakao dahil sa pagbabago ng klima. Pagsapit ng 2050, mahigit 50% ng taniman nito ay di na angkop para sa produksyon. bagamat ang 5,000 taon gulang na butil ay nadmula sa kagubatan ng Amazon at tinawag ng mga tribo bilang pagkain ng mga Diyos, sa makabagong panahon, ang kanlurang Aprika ang gumagawa ng halos 80% ng supply sa buong mundo. Mabilis matuyo ang mga kagubatan at ang mabagal na proseso ng pagpapadala at pagpuproseso ay nakakadismaya sa mga mamimili. Ang problema sa paraan ng pagtatanim nito ngayon ay marami sa mga benepisyong iyon ang nababawasan dahil sa paraan ng pagproseso ng kakao. Talagang nawawala ang marami sa mga bioactives na yon. Binubuhay ng Israeli startup na Kokomoto ang buto habang tinutukso ang panlasa natin. Imbes na magpalaki pa ng kakao ng 6 o 7 taon para lang sa buto, sinasabi naming hindi na kailangan yon. Kaya namin gumawa ng lokal na produksyon. Pwede mong ilagay ang Kokomoto na planta kahit saan sa mundo maliban sa Ecuador at malapit mismo sa mga pabrika na kasalukuyang gumagawa na. Ang Pluri ay isa sa pinakamalalaking plataforma sa mundo para sa pagpaparami ng mga selula. Marunong lang talaga kaming magparami ng selula. Ito ang alam naming gawin. Dito sa Haifa na nakabase ang biotech company na Pluri, ginagaya ng mga bioreactor na ito ang mga kondisyon ng kalikasan. At parang, di ba, parang science class ito. Nilalabyan namin ang mga selula sa sisid na nito at pagkatapos ay may perfusion ng media. Ang media ay ang pagkain na kailangan ng mga selula, alam mo, para kumain. Parang trigo, pinapakain namin ng mga selula gamit ang conditioned media na ito. Ganon din sa kape. Ang Coffee Shy ay startup na gumagamit ng patented cell expansion technology para ipagpatuloy ang sinimulan ng kalikasan. Mas epesyente ang aming proseso sa sustainability kumpara sa karaniwang pagsasaka na nangangailangan ng mas maraming tubig. At saka, bawat isang espresso na iniinom mo ay nangangailangan ng 100 at 40 litro ng tubig. Ang ginagawa namin ay isang solusyon na Nagpapahintulot na makagawa ng kape sa paraang nalalampasan ang lahat ng mga hamon. Ang mahabang proseso ay kumukonsumo ng enerhiya at nagpapalubog sa ating bank account. Dramatikong tumaas ang demand, ang kabuuang demand para sa kape. At sa panig ng supply, meron tayong mga isyong lalo pang lumalala. Tumataas ang demand at bumababa ang supply. Ang kape ay kalakal sa stock market. Sa totoo lang, sa nakalipas na 5 taon, makikita mo ang malaking pagtaas ng presyo, pati na rin ang mataas na pagbabago-bago. Ngayon, ang ating mga tasa ay maaari mapuno tuwing 3 linggo. Sa isang sistema lang, bawat taon, makakagawa tayo ng dami ng kape na katumbas ng mahigit kalahating milyong puno ng kape. Ito ang aming produkto. Ito ay isang cell-based, pinatuyong cell-based na kape. Ang nakikita ninyo dito ay parang pulbos ang itsura. Iba-iba ang paraan ng pag-ihaw at pag-brew ng kape depende sa panlasa na makikita sa tasa ng kape tuwing umaga. Oo, ibang amoy nito. Iba talaga. Mas matamis ang gamoy. Tama. Gumagana ang ilong ko. Bukod dito, nakakatulong ito mabawasan ang carbon footprint sa mundo. Isa sa mga tanong sa amin, papalitan ba ng teknolohiya ninyo ang tradisyonal at kasalukuyan taniman ng kape, magsasaka at agrikultura? at ang sagot ay talagang hindi.